Hello guys, good morning. I'm Daddy J and ngayon is tuturuan ko kayo paano mag-rehistro ng sasakyan ng sarili mo lang. Yung hindi ka magpapalakad kasi nung time na nagpalakad ako, ang laki ng binayaran ko. So halos 4,000 din sa sasakyan. Kotse po yan, sedan. Pero ako tinry ko po mag-isa. Laki ng tinipid ko po. Tinry ko mag-isa. So samahan nyo ako ngayong araw paano mag-rehistro at paano kumuha ng insurance na mas mura. Let's go! So yun nga guys, unang-una pinuntahan ko muna ang Emluwilier para kumuha ng insurance. Nung una hindi ko rin kasi alam to. Nanood lang din ako ng mga vlog paano makamura at paano makamura sa isang insurance. So ayan guys, yan yung dati kong insurance, 1,150 ang binayaran ko. Ito yung time na nagpalakad ako pero ngayon tinry ko muna sa Emluwilier kung gagana ba o kung tanggapin ng LTO ang aking insurance. So dito papakita ko sa inyo kung magkano yung private car. Nasa 600 lang po, ang laki po ng diferensya, 'di ba? Halos kalahati. So kung pupunta ka po ng LTO para kumuha ng insurance, mas malaki po 'yon, nasa 1,150 din po ang babayaran nyo. Halos kalahati din po. Pero kung sa motor naman po, nasa 650 po ang insurance yan. Pero kung sa Emluwilier po, nasa 300 lang po, halos kalahati rin po. So after ko pong kumuha ng insurance sa Emluwilier, dumaretso na rin po ako sa LTO para magpa-emission. Ito po yung second step po para magpa-register po kayo ng sasakyan nyo. Dito guys, papakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang difference ng dati kong insurance sa insurance dito sa Emluwilier. Kung gaano kalaki. Diba? Sobrang laki ng difference. Halos kalahati yung presyo, diba? Diyan ako nakatipid. Hello guys, nandito nga pala ako sa LTO, sa emission center, malapit sa LTO. So, nakakuha na rin ako ng insurance sa may Emluwilier kanina lang. So, ngayon November kasi wala masyadong nagpapa-emission kasi halos lahat January to September, October nagpa-rehistro na. So, mga nagpa-rehistro na lang dito yung mga late registration katulad ko. So, wala nang pila. So, dire-diretso na lang to. So, kapag nagpa-emission kayo, pag tinanong kayo na kung may insurance kayo, kung may insurance na kayo, sabihin nyo meron na, nakakuha na kami. Kasi mas mahal dito kasi sa may malapit sa LTO. Doble kasi yung bayad. So para makatipid lang kayo, sabihin nyo na meron na. Yun lang po. So pinakita ko nga pala yung plate number ko na dulo. So 9 yan. Ibig sabihin September kailangan magparehistro ka na. So dahil November ngayon, may penalty na tayo ngayon. Pinapatesting ko na nga pala ang aking sasakyan yan sa emission. So saglit lang naman dahil wala namang pila at wala namang number na kinukuha. So dito nga pala sa emission testing yan, natapos na kami. So ang binayaran ko lang dyan is 450. 450 pesos lang po. Ito yung requirements para makarehistro kayo sa mismong LTO na po. Pasado naman lahat. Wala namang aberya. So after nito, diretso na po tayo sa LTO para after ng ating emission, dumaretso na rin po ako sa LTO para sa ating rehistro. Pero before tayo magpa-rehistro, syempre, kailangan na rin natin pumirma at ilagay ang ating details ng ating sasakyan bago tayo magpa-emission. So dito kasi hindi na po ako nagpa-stencil. Hindi ko alam kung bakit, pinadiretso na agad ako sa loob. Nandiyan po lahat ng requirements ko. Ang papakita nyo lang pong requirements is yung 450 sa emission, then yung insurance lang po. Andiyan po, inaasikaso na po ng LTO lahat ng papel ko. So bali, dalawa lang po yan. Yung bibigay nyo ay bali 3 po. Yung emission na papel, yung insurance mo, and then yung ORCR nyo po na Xerox copy lang po. Yun lang po ang ibibigay nyo sa LTO. Then, magbibigyan kayo po ng number ng LTO, then hintayin nyo na lang po. Yan nga po, kumuha na rin po ng transfer of ownership kung ano yung guide. Para sa susunod na vlog ko, yun yung iba-vlog ko. So, yun nga guys, nakuha ko ng ating OR. So, 2,410 po ang aking binayaran total dito because meron din tayong penalty na 800. So papakita ko sa inyo yung total. So yun guys, natapos na rin tayo sa ating vlog. So pinakita ko lahat yung mga pupuntahan natin, yung mga unang pupuntahan bago tayo pumunta sa emission at sa LTO. So mga binayaran ko lang po is itong insurance, 600 lang po yan. Ito pa 600. Kita ba? 600. Then, itong 2,410. Bakit 2,410? Dapat po is 1,600 lang po yan. 1,610. Pero dahil may penalty po tayong na 2 buwan. So, 800 po yung penalty natin. So, kaya naging 2,400. Then, yung
Yung ano po, yung emission po. Yung emission po kasi kinukuha ng LTO kaya wala akong maipakita ngayon. Pero pinakita ko naman before, di ba? Pinakita ko naman kanina yung vlog ko, di ba? So, tignan nyo na lang doon is 450. So, halos ang mga ginastos natin is 3,466. Pero kung ileless nyo po ng 800 yung penalty, kung updated po kayo, kung before September is makapag-register na kayo, ang magiging total lang po 2,666. So, ang laking bagay, di ba? So, kung magpapalakad po tayo ng register, nasa 4,000 din yun. So, magkano yung matitipid nyo doon? Is 1,334, di ba? Kung ikay wala ka namang ginagawa, wala ka namang negosyo, wala ka namang may free time ka naman, ikaw na lang maglakad, mas maigi pa yun, mas makakatipid ka pa, di ba? Para may pang-Jollibee. So hanggang dito na lang guys, ang ating vlog. So salamat sa panonood. Kung di ka pa nakapalo sa Mami C Vlog and Family po, baka naman. So hanggang dito na lang, bye-bye!